Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,261 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Alright, ano po tayo, no? Kung may mga magpapa-shoutout po dyan, sabihan niyo po ako para ma-shoutout ko po kayo, mga guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ang ating pong pag-uusapan today, medyo natatawa po kasi ako dahil may mga may mga statements po talaga na parang parang wala lang, no? Kasi nagbigay po ng mensahe si dating speaker Pantaleon Alvarez na taga Davao del Norte, representative siya diyan, na magbitiw na daw ng suporta ang mga military kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes, yun, no? Ano ba yan? Magbitiw na daw siya. Walang bloodshed, no? Itigil lang ang suporta, mag-announce, mag-press conference na binibitawan na namin ang aming suporta kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi na kami susuporta sa kanya. Magfa-function pa din ang military pero hindi na susuporta sa kanya. Pagka ganoon, pwede nang mag-aklas, no? Pwede nang mag-announce ang Duterte na ang ipapalit na nila ay si Vice President Sara Duterte. Yan. Okay? Kaya lang self-serving nga po ito. No? Ito tandaan natin self-serving po ito. No? Sabi nga ni Pangulong Duterte, ang magiging harmony ulit ng relationship ng China at Pilipinas ay pagkatapos ng Marcos. No? Ang tanong, kailan ba 'yon? Pwede naman sa 2028 or pwede before that. May plano pala sila. Ang mga digong, no? Ang Alvarez. Hindi lang natin alam kung kasama si Sara Duterte. May plano pala ang Baste Duterte, no? Okay. Pero ang alam niyo po ganito po 'yan, no? Ano po bang problema diyan, no? Siyempre po self-serving 'di ba? Pag kunwari bumitaw na, siyempre sino ang papalit ngayon? Si Vice President, no? Paano kung biglang sabihin, hindi, ang papalit diyan ay si Romualdez. Hindi. Si Romualdez po ay malayo, no? Malayo sa survey, malayo din po 'yan sa katotohanan na siya ang papalit, no? Ang pag-asa lang po na mag-lead si Martin Romualdez ay ang pagiging Prime Minister, no? Pag Prime Minister, siyempre papalitan 'yan ng papalitan yung constitution natin, no? Medyo mahina po kasi ang Senado ngayon. Sa totoo lang, no, mga panahon ni ni Salonga, ni sino pa ba? Salonga, ni Soto, yan, Villar, Pimentel, yan, hindi mo basta-basta ang Senado, no? Yung dalawang Pimentel naging Senate President. Yung Pimentel, si Coco, naging Senate President sa panahon ni Duterte. Pero ironically, kinalaban din niya yan. Okay? Ito, no? Anong gagawin natin? Sino nga ba si Secretary Alvarez, no? Sino nga ba siya, 'di ba? Si Secretary Alvarez ay talagang taga-suporta po yan ni Pangulong Duterte. Kaya lang syempre po yan nung natanggal siya bilang Speaker of the House. Abogado po ito, no? Ayan, first district po to since 2016, congressman na po ito. Tapos syempre, alam mo naman mga politikong ito, no? Forever diyan yan, no? Nag-serve din po yan noong 1998 to 2001, no? He served as a Speaker of the House noong 2016 to 2018. Natanggal po yan sa posisyon. Pero naging rin po yan, Secretary of Transportation and Communications, sa panahon naman ni panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo 2001-2002. Okay, ang gusto niya federal, no? Ayun, no? Federalism ang niya. Nagtataka nga din po tayo sa
yung sa Partido Federal ng Pilipinas kay Bongbong Marcos, na bakit po hindi na po siya parang interesado? Partido lang po ba yun o pagdadala lang sa inyo bilang Pangulo ng Pilipinas? No? Wala na kayo. Dapat nga pinupush na natin yan bilang maging maging federal ng kung nanalo kayo pagdating do sa sa partido na yon, syempre baka naman akala ang natin ay talagang gusto ng Pilipino na maging federal ng Pilipinas ang Pilipinas, no? Pero ewan ko, no? Yan, no? Naging vice chairman din po ito ng House Committee on Transportation and Communication in 1998 po yun, no? Kaya po siguro ito naging Department of Transportation Secretary, no? Yan. Nung panahon na yun ito miyembro din po ito ng reforma, no? Nung nakaraang eleksyon ang ano po niya noong 2019 to 2022 2020 nag-tender po siya ng irrevocable resignation sa PDP Laban and join Reforma Party. Tapos yung Reforma Party po guys, sinuportahan naman si Leni Robredo. Leni Robredo. Yan. Sinuportahan niya po yun, no? Tapos naging persona non grata po yan sa PDP Laban. Tapos yung martial law of the Mindanao, ano po yan, no? Advocate po yan for the secession of all Mindanao from the Philippines. Ay, nako. Tapos yun, din po, no? Sabi niya, i-dissolve niya po daw ang Court of Appeals. Marami pa yun, no? May Facebook pa. Tapos yung marriage dissolution bill, impeachment efforts against Chief Vice President and Chief Justice, no? Yung si Sereno, etc. Meron pa siyang marami pa po siyang no? Tapos meron pa siyang animosity against the Catholic Church, no? Ayan, critic po siya ng Catholic Church for opposing the death penalty and the Duterte's administration's war on drugs, no? Ayan, this led to his calls for pro-death penalty Catholic to change religion. Nako po. Palaway pala ito palaway pala ito si dating Speaker dating Speaker Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, 1st District. Okay, yan. Kaya nga po dapat bakit bibitiwin mo ang suporta ang mga military, no? Sino ba to? I mean, hindi na po tayo speaker. Ordinary congressman na po tayo. Pero syempre, kung may suporta naman ng tao, bakit naman hindi? Pero nakikita po natin na parang bitin ang suporta ng tao na mag-withdraw ang mga military kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Okay po, sige po. Mag-comment lang po kayo dyan kung ano pong gusto nyong comment. Malaya po kayong mag-comment dyan kahit ano po. No? Malaya po kayo. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman. And shoutout nga po pala sa mga lahat ng estudyante ng Lyceum of the Philippines University Intramuros Campus. Okay, sige. Maraming salamat po guys. God bless you all.